Mayong gabi sa tanan nga mga kaigsunan, mga kahigalaan. Magasugod na usab kita sa atong online Bible study. O sa pagsugod nini, magabasa ako diri sa Hebrehanon 4:12 ngadto sa 13 nga nag-ingon. Kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, pinunuwa ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag ra unya kitag husay. Magadto kita sa pagampo. Amahan namo nga Dios nini nga taknas kagabhion, salamat na usab sa panahon nga gihatag ani kanamo, sa opportunity sa pakig-fellowship nga na kanimo, pagpakig-fellowship da sa imong pulong. O bani ang tagsa-tagsa nimo ka mga kaanakan karon, I pray Heavenly Father nga ikaw magadugang sa lamdag sa imong pulong through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Tabangyo sabay mo nga lagad, akong gina-recognize, Father God, ang akong kakulang, ang akong kaluyahon, and I pray Heavenly Father nga ikaw gyud ang magatabang niini, fill up nining tanan, tungod kay limitado lamang ako. Salamat sa imong grasya o ang akong prayer nga mahimaya ikaw bisan man nining usa ka oras nga among pagtuon karon. Tuwing tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaya atong pagatunan karon nga kagabhion ang the doctrine of position in Christ. The doctrine of position in Christ. Number 1, at the moment of faith in Christ, the Holy Spirit places the believer in union with Christ by means of the baptism of the Holy Spirit. So sa takna gyud nga kita mituo kang Kristo Jesus, iyon nga atong manluluwas, ang balaang espiritu nagbutang kanato diya sa pagpakighiusa kang Kristo. So we are in union with Christ by means of the baptism of the Holy Spirit. Ug mo katong ang balaang espiritu nagabautismo ka nato o gikuha kita kay Adam o gitransfer kita ngadto kang Kristo Jesus. Ug busa aduna na kitay pagpakighiusa di kang Kristo Jesus. Number 2, union with Christ belongs to every believer permanently, regardless of their spiritual status. Ang atong pagpakighiusa di kang Kristo Jesus, maangkon gyud kini siya sa tanan nga mga magtotoo. O kini siya permanente ni siya. Wala kini siya pagkawala, no? Regardless bisan man sa atong spiritual status. Makita ka na sa 1 Corinthians 1:2, bisan man sa 1 Corinthians 1:30. Dili na ni siya mausab ang atong pagpakig-hiusa uban kang Kristo Jesus, o dili na gyud mawala pa ang atong panagrelasyon diya kang Kristo Jesus. So mao kini yang buot ipasabot diri sa number 2. A union with Christ belongs to every believer permanently, regardless of their spiritual status. So wala siya depende kung spiritual man o bisan man carnal man. Ma-spiritual o ma-carnal, we are in union with Christ, no? Iman anato kana siya, no? Nga bisan man mahimo kitang carnal usahay o makasasala usahay, sa gihapon dili na ta mawala sa ato ang pagpakighiusa di kang Kristo Jesus. So that means we are in Christ. And the word
in Christ, nagpasabot ka na siya sa position or positional truth, no? Mabitaning ang atong subject is the doctrine of position in Christ, no? So, dili na siya mawala ang ato ang position ni Jesus Christ. Bisan magkasala ta o bisan mag-spiritual ta, kanunay na yun nga kitang tanan nga mga magtutuo ni Kristo Jesus, ana-ana kita diya kaniya, nahiusan na kita diya kaniya. Number 3, the believer's union with Christ exempts him from divine judgment in eternity. Ang usa ka magtutuo nga nahiusan na diya kang Kristo Jesus, magapalingkawas na kaniya gikan sa Dios nun nga paghukom unya dito sa eternity. Buti pasabot nga dili na kita maapil sa great white throne judgment. Wala na tayo labot para sa judgment, para sa linaw nga kalayo. Dili na kita kay ang paghukman nila sa great white throne judgment, kadto na lang mga dili magtotoo para ipakita ngadto kanila nga angayan sila nga moadto gayud sa kaparutan o sa kaalautan sa linaw nga kalayo. Ang Dios dili man buot unta nga adunay usa ka tawo nga maadto sa linaw nga kalayo. In fact, ang linaw nga kalayo wala niya gi-prepare para sa tao. Kundi ang linaw nga kalayo gi-prepare niya alang kang Satanas. Ug lakip na sa mga sumusunod ni Satanas. Apan kung ang tao dili gid mo tuo kang Kristo nga iyang manluluwas, asama ra pud nga siya sumusunod ni Satanas. Ug kung sumusunod siya ni Satanas, nan maapil gid siya sa linaw nga kalayo. Kana tungod kay sumusunod man siya ni Satanas. Apan dili unta ang ngayon siya mahiapil dito sa linaw nga kalayo. Gihatagan siya og opportunity. Gihatagan siya og panahon nga diin magatuo siya kang Kristo Jesus ingon nga iyang manluluwas. Ug sa dihang gamiton niya ang iyang volition sa pagpili sa pagtuo kang Kristo Jesus nga iyang manluluwas, nan maluwas siya ug dili siya mahimo nga mahukman siya dito niya sa eternity. Hukman siya nga iadto siya sa linaw nga kalayo. So there is number 3, the believer's union with Christ exempts him from divine judgment in eternity. Romans 8:1. There is no now condemnation to them who are in Christ Jesus. So wala na pagkahinukman ni bisan kinsa nga ana-anak kang Kristo Jesus. Dili na ta pwedeng hukman pa dito sa Great White Throne Judgment. Aduna tay hukom nga atong pag-atubangon, pero kana pag hinatagay ka na siya og ganti. Gitawag ka na siya og Bema Seat Judgment. Dahil manggod ang Bema Seat Judgment sa Great White Throne Judgment. Kaya ang Bema Seat Judgment, para ka na siya sa tanang mga magtutuo sa paghinatagay og ganti base sa ilahang na i-produce nga pagpangalagad nga maong gitawag nato divine God. So ang usa ka magtutuo nga nagapangalagad sa Dios, nga limpyo sa tubangan sa Dios, puno sa balang espiritu, in fellowship with God, ang iyang production niya na is gitawag nato og divine God. Ug busa kung divine God ang iyang agi, ang judgment nga iyang pagatuan is gitawag nato og Bema Seat Judgment. Nga makita sa 2 Corinthians 5:10. Pagahukman kitang tanan, motubag kita sa hukmanan ni Kristo Jesus. Aron pagkasutaon ang atong mga nabuhat. Maayo ba? That means divine good ba? Or dautan, buti ko sabot, human good ba? O busa, atong nakita din ha,
May gabi ipod kay Sheila Hardy di ay o kay Julius Ostia, no? May gabi dia kanyang tanan, no? Apil na kay Pastor Gister Andoy, no? So, ang usa ka magtotoo, dili na siya mahiagom o malakip sa gitawag na to Great White Throne Judgment tungod kay anaa naman siya kang Kristo Jesus. Nahimo naman siyang sakop diya kang Kristo Jesus. Ug busa, dili na siya maka-appeal sa Great White Throne Judgment kay ang Great White Throne Judgment nga makita diya sa Revelation 20, 11 ngadto sa 15, alang naman kana siya sa mga dili magtotoo. Alang kana sa mga dili magtotoo. Nga diin itambog sila ngadto sa linaw nga kalayo. Sa ako nang giingon while ago, ang linaw nga kalayo dili unta kana siya alang sa tao. Kaya ang linaw nga kalayo, gi-prepare ka na sa Dios alang kang Satanas ug sa iyang mga sumusunod. Apan kung ang tao dili mo tuo kang Kristo Jesus, ingon nga iyang manluluwas, dili tuuhan ang gibuhat sa cross nga mao'y bayad sa tanan natong sala. Nan sama ra nga siya nahimong sumusunod ni Satanas. Ug busa, kung sumusunod man siya ni Satanas, motubang gid siya sa Great White Throne Judgment ug mahilakip siya kang Satanas nga itambog nato sa linaw nga kalayo. Lagi kay wala man siya motuo. Now, alang ka nato nga mga magtotoo, dili Great White Throne Judgment ang atong pag-atubangon kung dili Bema Seat Judgment. Kaya nga tuwa pag hinatagay man og ganti. Sumala pa sa ikaduhang Korinto 5:10. Nga moatubang kita sa hukmanan ni Kristo aron nga pag hukman niya ang atong mga nahimo sa lawas, mga maayo o mga dautan. So ang mga maayo din nga gisgutan, naghisgot mahitungod sa divine good. Ang divine good, naghisgot ka na siya mahitungod sa usa ka magtotoo nga nagapangalagad sa Dios, nga limpyo sa tubangan sa Dios, puno sa balang espiritu, o atong nakita din na in fellowship with God. So kung in fellowship with God siya, walay rason nga ang iyang pagpangalagad dili mahimong divine good. Ang divine good, usa ka production ka na siya sa usa ka magtotoo nga nagapangalagad sa Dios, nga limpyo siya niya ng panahona sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Yes, mao kana ang kahimtang sa mga magtotoo, Bema Seat Judgment ato dili ato Great White Throne Judgment. Hinumdumi ka na, ang Great White Throne Judgment para ka na siya sa mga dili magtotoo. O kung kita, nagatuo na kang Kristo Jesus, nga atong manluluwas, nan, dili Great White Throne Judgment ang atong pag-atubangon, kung dili Bema Seat Judgment. Kaya nga naman, tinatagay man tao ganti. Kung human good ang atong agi, wala kita'y ganti. Apan kung divine good ang atong agi, nan aduna kitay agi, na kitay reward. Sumala pa sa giskutan din sa 2 Corinthians 5:10 ug bisa man sa 1 Corinthians 3:11 ngadto 15. Maayong gabi day kay Francoy Longkanaya ug bisa man kay Shenyo Vapore, no? Ug sa tanang mga kaigsunan sa Grace Christian Church tibong ko. So, mao kanang number 3. Number 3, diri sa atong subject nga the doctrine of position in Christ, the believer's union with Christ exempts him from divine judgment and eternity. Buti pasabot nga kanato, alang kanato nga mga magtotoo na exempted na kita alang sa Great White Throne Judgment. Meaning dili na ta maka-appeal dinha. Wala na tayo labot sa Great White Throne Judgment. Kaya ang Great White Throne Judgment para lang lagi ka na sa mga dili magtotoo. Nawali kita karon sa number 4.
sa the doctrine of position in Christ. Number 4, the believer's position in Christ qualifies him to live with God forever. Ang usa ka magtutuo nga anaan na diha kang Kristo Jesus, nag-qualify kaniya nga magkinabuhi kauban sa Dios sa walay katapusan. So mo ni nakanindot, no? Sa diha nga kita anaan na kang Kristo Jesus, sa diha nga ang atong posisyon anaan na kang Jesus Christ, we are in Christ. Ug tungod kay we are in Christ, anaan na kita kang Kristo Jesus, mga magtutuo na kita kang Kristo Jesus, na-qualify kita nga magkinabuhi kauban sa Dios sa walay katapusan. Ug nagisgot kini siya may tungod sa umalabot ng mga panahon sa eternity. So, ang eternity, ato na gina siya. Gisaad na sa Dios nga ni kanato. Wala usa ka dili magtutuo na makaadto sa eternity. Ang mga magtutuo ng Dios ang makaambit dito sa eternity or everlasting life kauban sa Dios. Ang gisgutan mo gud dinha nga eternity kanang kinabuhi nga pagpakig uban nato kauban sa Dios. Yes, eternity man pud ang lake of fire, pero dili ka na mao ang pasabot dinhi, no? Ambot ipasabot dinhi nga kinabuhi nga walay katapusan kauban sa Dios. So, the believer's position in Christ qualifies him to live with God forever. The believer shares the following with Christ. Muni atong ambitan kang Jesus Christ, no? Kung ana kita kang Kristo, just remember that very short word, I in. Kanang word nga in. Mao kanay nagpasabot sa position in Christ. In Christ. We are in Christ. Anaa na kita kang Kristo sa Cebuano pa. Ug tungod kay anaa na kita kang Kristo Jesus, qualify na kita nga magkinabuhi sa walay katapusan kauban sa Dios. Now, there is number 4, the believer's position in Christ qualifies him to live with God forever. The believer shares the following with Christ. Muna itong naambitan diya kang Kristo Jesus. Letter A, nakashare kita sa eternal life. Wala man tayo eternal life unta. Dili man unta kita ang ngayon sa eternal life. Ang adunay eternal life, ang Diyos man lang. So, sa takna nga kita mituo kang Kristo Jesus nga atong manluluwas, maura mo gina, no? Gisgutan din sa Biblia. Ang responsibility sa tao kinahanglan gid nga mutuo kang Kristo Jesus. O ang grasya sa Dios igahatag ngadto kaniya. Sadyang ang usa ka tao mutuo kang Kristo Jesus. So that is the only responsibility of man to get saved. Munang kinahanglan mutuo siya. Muna yung responsibility. O ang sa Dios, human naman ang iyang trabaho, gitrabaho naman niya ang tanan sa cross. Dili naman kinahanglan nato nga dugangan. Sa diyang mutuo ang usa ka tawo, ang grasya sa Dios maihatag nato kaniya. Mabitaw nang ang gitawag niya na is unmeritorious favor. Ang pagtuo is unmeritorious favor. Buti pasabot, walay merit ang atong pagtuo para sa atong kaluwasan. Ang nay-merit sa kaluwasan mo ang buhat ni Jesus Christ sa cross. Ug sa diyang atong gituuhan ang buhat ni Jesus Christ sa cross, ang grasya sa Dios miduol nga ni kanato ug kita nakaambit sa kinabuhing walay katapusan. Bisan man karon nga buhi pa kita, ang pulong sa Dios nagpasalig na nga ni kanato nga doon na gyud kitay kinabuhi nga walay katapusan. Ug busa diri sa 1 John 5:11 to 12, nakashare na kita sa kinabuhing walay katapusan kay unsa man ang gisgutan na sa 1 John 5:11 to 12. Ang mituo sa anak may kinabuhi. Apan ang wala mituo sa anak
wala usab makabaton ni ining kinabuhi. Subot nga pasabot, kay mituo naman ta sa anak, makaambit kita ni ining kinabuhi, kining eternal life. Apan ang wala mituo sa anak, dili makaambit ni ining kinabuhi. So alang kanimo nga mituo na kang Kristo Jesus, mituo na sa anak, aduna na kay eternal life. O ang eternal life, dili na gina maputol pa. Dili pwede nga gitagaan tag eternal life karon nga pagkaugmag makasala ta mawala. Dili, way labot na atong sala. Ang atong sala gibayar apil na nga gibayaran sa cross. Ang gibayaran sa cross past, present and future. Busa wala na yung makapalingkawas nato diha kang Kristo Jesus. Kaya nga naman, dili na desisyon nato ang makapalingkawas diha kang Kristo Jesus. Wala na, bisan pa kung sa itong buhaton, dili na kita maka-eskapo pa kang Kristo Jesus. We are in Christ forever. We are in Christ until eternity. Muna, no? So, kung ipadayon unta nato kini siya sa bersikulo 13, mas nindot kay ning 1 John 5:13 kay ang bersikulo 13 nagaingon, gisulatan ko kamo niining mga anak ko, kamo nga mga nagpanuo sa ngalan sa Dios, sa anak sa Dios. Aron kamo masayod nga kamo may kinabuhi na nga walay katapusan. So kung namoy time din basaha ra gud og tiwas ang 13. Ang 1 John 5:11 to 13. Pag-abot sa 13, gisulatan kita niini, kita nga nagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios. Kung sa yung giskutan din aron kita mahibalo, nagpasabot buhi pa kita, mahibalo na kita, aron kita mahibalo, na kita adunay kinabuhi nga walay katapusan. So buhi pa dayang usa ka tawo, may balo na siya nga doon na siya kinabuhi nga walay katapusan. Dili pwede nga dito na ta makahibalo nga doon na tayo kinabuhi nga walay katapusan dito sa eternity. Ulahin na to siya. Karon pa kay na may pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nagpadayag man kanato sa plano sa Dios, sa kanindot sa plano sa Dios sa tao. Gusto niya nga magkinabuhi kita uban kaniya sa walay katapusan. Napanado na may mga tao nga dili gid mo tuo. In fact, mas daghan pa gani sila. Billions pa ka mga tao ang dili nagatuo kang Kristo Jesus. Kung moadto kang China, wala gid sila. Naman siguro ipipila. Moadto kang North Korea, labi na. Moadto kang India, na ipipila. Moadto kang Russia, adunay pipila. Sa mga Islam countries, sige na sa mutuo kang Kristo. Sa mga Buddhist, sa mga Hindus, mga Sintos, wala na. Dili na sila nagatuo kang Kristo Jesus. Busa gamay lang yun ang mga magtutuo kang Kristo Jesus. Out of 8 billions, kay more than 8 billion sa manta karon, I do not know kung niabot na ba 9 billions ang population sa kalibutan. Basta 8 point something ta sa una, 8.4, 8.5 billion. Siguro kay na gubat na kuhaan na po siguro ta. Wag kita kay balog pila, no? But more than 8 billion kita. So out of that 8 billions, pila lang ka ang mga magtutuo na buhi sa atong panahon karon. Kana usa ka na ka pangutana. Ug busa alang kanato nga mga magtutuo na ni Kristo Jesus, ang pulong sa Dios nagapasalig kanato nga makaambit gid kita sa kinabuhing walay katapusan. Sumala pa sa 1 John 5:11 to 13. Ug kana saad gid as pulong sa Dios. Gisulatan ko kamo niining tanan nga mga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios. Kasi gisulat niya na si John the Beloved. Kasi nagpadayag niya na ipadaygan siya sa Espiritu Santo. Ug kung sa gipadayag kaniya, gipadayag ngadto kaniya
nga ang usa ka tawo nga anaa kang Kristo ug mituo na kang Kristo Jesus, mahibalo siya bisan buhi pa siya nga doon na siya kinabuhi nga dayon o kinabuhi nga walay katapusan. Mao ka ng 1 John 5:11 to 13. Now, dili lang kay eternal life lang ang na-share na to. Sa dihang anaa kita kang Kristo Jesus, nakashare usab kita sa iyang righteousness. So, dili lang kita nakashare sa eternal life, kundi nakashare usab kita sa iyang righteousness. Sa 2 Corinthians 5:21. Siya nga wala makaila og sala, mahimong sad-an alang kanato. Aron kita nga na nagpanuo kang Kristo Jesus, makabaton og pagkamatarong pinaagi kaniya. Nga unsa nga klaseng pagkamatarong ang iyang gisikutan dinhi? Gitawag kini siya og positional righteousness. Positional righteousness gihatagan kita og 100% nga pagkamatarong. Kana nga pagkamatarong iyaha kana sa Dios. Gihatag nga ni kanato sa takna nga mituo ta kang Kristo Jesus. Ug busa sa timbangan sa Dios, makapasar na ta sa iyang standard nga ang standard sa Dios is absolute righteousness. Dili kayang buhaton sa tao. Dili kayang nga mapaningkamutan sa tao. Busa si Jesus Christ ang nagbuhat niining tanan. Apan ang usa ka tawo nga mituo kang Kristo Jesus, ang pagkamatarong ni Kristo Jesus gihatag ngadto kaniya. Busa kung timbangon ang atong pagkamatarong ug ang pagkamatarong ni Kristo Jesus, equal. Kay gihatag ang gitong pagkamatarong ni Kristo. Kung si Kristo Jesus absolute righteous, 100% righteous, kita usab gihatagan og pagkamatarong non-absolute usab. O busa sa hustisya sa Dios, makapasar kita sa iyang standard. Makasulod kita sa langit, nganuman. Nahimo naman usab kita nga matarong positionally. So, ang atong position in Christ pasabot usab kana siya nga nakapossess usab kita sa pagkamatarong ni Kristo Jesus. Now, dili lang kini nga bersikulo, 2 Corinthians 5:21, Romans 3:22, ug bisan man sa Philippians 3:9. Nagtudlo ka na nganhi kanato. Bisan man sa Philippians 3:9 si Apostol Pablo miingon usab, wala ko makabaton og pagkamatarong pinasikad sa pagsunod sa balaod. Kundi pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ako nakabaton og pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Sa ato pa, si Apostol Pablo daw, kung atong tanawon siya, nakaangkon siya og positional righteousness, dili pinasikat sa iyang pagbinutan, dili pinasikat sa iyang pagsunod sa balaod. Dili kay gisunod niya ang balaod ni Moses, gisunod niya ang balaod sa yuta, gisulod niya ang moralidad ni standard sa yuta, standard sa tao. Dili kadto ang nakapamatarong kaniya. Kung dili ang nakapamatarong kang Apostol Pablo, kadtong panahon nga mituo siya kang Kristo Jesus, gihatagan siya 100% nga pagkamatarong. Ug busa didto sa hustisya sa Dios, nahimo nang equal siya sa standard sa Dios nga absolute righteousness. Tungod kay siya nakaangkon usab og absolute righteousness, ang pagkamatarong ni Kristo Jesus anaa naman nga kaniya. So mao kining ikaduhang na-share, no? Naka-share ang usa ka tawo nga nahiusa na kang Kristo Jesus, naka-share siya sa kinabuhing walay katapusan. Ay hinumduman na to, unsa gani ang kinabuhing walay katapusan, iya lang na siya sa Dios. Apan sa takna nga mituo kita kang Kristo Jesus, nakashare kita sa kinabuhing walay katapusan. Ikaduha, nakashare kita sa pagkamatarong sa Dios. Nana kita pagkamatarong nga nakapasar sa standard sa Dios. 2 Corinthians 5:21, Romans 3:22 ngadto sa 24, ug bisan man Philippians 3 verse 9.
Letter C, election sa Ephesians 1:4. Gipili na kitang niyang daan sa wala pa matukod ang kalibutan. Buti pasabot nga tungod sa iyang pagkamanggialamon, yes, nahibalo man gyud siya, no? Sumala pa sa pulong sa Dios. Wala may malilong nga kaniya kay wala may matago diya sa iyang mga mata. Ang tanan binuksan dayag sa iyang mga mata. Ug wa gyud maka-eskapo diya sa Dios. So kitang tanan wala maka-eskapo diya sa hustisya sa Dios tungod kay nahibalo siya bisan man sa atong mga motibo sa atong pagpangalagan. Ug busa ang iyong diskutan dinhi in eternity past nahibalo na siya daan sa imong kinabuhi nga motuo ka kang Kristo Jesus. Ug tungod niya na kay nahibalo siyang daan, busa gipili ka na niyang daan sa wala pa matukod ang kalibutan. Based sa imong pagpili usab, based sa imong desisyon. Ang Dios mipili kanimo based sa imong volition sa pagpili kaniya o pagtuo kaniya. Letter D sa Ephesians 1:5. Nakashare kita sa destiny. Nindot na nga atong kahimtang, no? We are destined to heaven. In fact, our citizenship is in heaven. Sumala pa sa Philippians 3:20. Dili tataga dinhi sa kalibutan. Kwanta, estranghero ta dere. Tiris kalibutan, temporaryo lang ni nato nga puloy-anan. Aduna kita'y permanente nga puloy-anan ug tuwa ka na sa itaas. Tuwa ka na sa langit. Ug mao kana ang atong kapasalamatan sa Dios. Nga klaro na ang atong destiny, no? Klaro na ang atong padulungan. Letter E, sonship. Nakashare usab kita sa gitawag nga nahimo na kita mga anak sa Dios. Sa John 1:12 mingon din ha, sa tanang mituog kaniya siya nagahatag og katungod nga mamahimong anak sa Dios. Dili basta-basta mahimo tang anak sa Dios, no? Adopted son of God, kay si Jesus Christ magit ang son of God, and then kita nahimo tang adopted son of God, nahimo kitang anak sa Dios usab. Sa legal nga kahintang murag kanang ang adoption sa dihang ang usa ka tawo mo-adopt og usa ka bata o sa didto sila sa korte sa dihang aduna nay mga insaktong kasabutan o mga legalities, mahitabo gyud nga kanang bata mahimo na nga legal nga anak sa usa ka nag-adopt kaniya. Ug sa diyang mahimo na siyang legal nga anak, maka-share siya ug unsa man ang anaa niya ng iyang nag-adopt nga ginikanan. Makaambit siya ug unsa may naa sa niya na nga ginikanan. Sa samang paagi usab kita, kaya nahimo naman kitang adopted son of God, nahimo na kitang anak sa Dios. Busa, makapanunod kita ug unsa man ang anaa sa Dios. Makashare kita sa mga butang nga iya sa Dios. Mura bagod na og kanang atong ginikanan pananglitan, no? Kung ang atong ginikanan ibutang nato natay ang atong ginikanan ay 5 ka hektarya nga yuta. Na kita di mapunta ka igsuon. Kung halimbawa ang atong mga ginikanan mo padulong na nga to sa kamatayon, before ka na sila mo ato sa kamatayon, mukahibalo gyud na sila sa tuwang naman tayo 5 ka hektarya din ha. O bahina ninyo ng 5 ka hektarya, magtagsa ka hektarya mo din ha mga anak. Mapanunod gyud nga to siya mga anak. Mao kana ang atong sistema sa kalibutan. Nga ug unsa man ang mga kabtangan sa atong ginikanan,
mapanunod ka na siya sa anak. Murag dili nagpudyo na katuguhan siguro nga nakay 5 ka anak, nya nakay 5 ka hektarya, nya ihatag nimo ang imong 5 ka hektarya sa daing mga bata. Murag di na katuguhan. No? Kasagaran, dili gid kasagaran, no? Murag halos tanan gid siguro na. No? Kung naman siguro ay wala matunong niya na, ibutan na lang na to, 1% lang, no? Pero kasagaran gid na is ihatag gid ngadto sa atong mga anak ang property sa mga ginikanan. So sa samang paagi, kita kay nahimo man tang anak sa Dios, o nahimo kitang member sa royal family of God. Imagine that, harianong pamilya. Dili basta-basta harianong pamilya. In fact, maghari tauban kang Kristo Jesus o malabot ng mga adlaw. Sumala pa sa pinadayag 2:26. We will reign with Him. Sa to pa, kung si Jesus Christ hari sa mga hari, kita usab maghari uban kaniya sa panahon sa millennium. So, apil kita, mga anak kita niya, so busa magkapanunod kita ug unsa man ang anaa sa ato ang hari, nasa atong amahan. Ug busa sa John 1:12 nahimo kitang mga anak sa Dios. Letter F, heirship sa Romans 8:16-17. Heirship naghisgot mahitungod sa mga panulundon. So, walay mga butang nga iha sa Dios nga dili mapanunod ngadto sa iyang mga kanakan. In fact, ang number 1 nini katong eternal life na daan, ang Diyos adunay eternal life, kita makabaton tag eternal life. No? So daghan kini siya. In fact, moabot kini siya sa 39 ka mga butang ang irrevocable. Naangko na to sa takna nga mituot kang Kristo Jesus. Ug adunay usa nga revocable, which is equivalent to 40 absolutes ang nadawat nato sa takna nga mituot kang Kristo Jesus. Well, dako kay ng panalangin. Tungod kay naghisgot ka na siya sa atong kahimtang unya dito sa eternity. Diri sa yuta, well, pasalamat ta nga natay gwapong trabaho, magkakaunta, natay balay nga atong matulugan, natay pangpa-eskwela sa atong mga anak. Ang atong mga anak sa diyang nakagraduate na pod, narapod sila nindot nga trabaho, nara sila income. So piling tanan mga blessings ni nga iya sa Dios. Dili dapat nato kini siya nga isipon nga tungod nato. Kay kuyaw kana kung mag-isip kita nga tungod nato. Kini siya tungod sa grasya sa Dios. Ang tanan ng grasya sa Dios. Now, kung hatagan lang tag usa ka sakit sa Dios, bisan lang og ang usa ka ugat sa tuang lawas. Ibutang nato kanang ugat nga mukos ug paralyzed nato. Unsa pa man makatrabaho po ba dayta? Dili naman. Ang Dios man ang nagabuot niya ng tanan. So, dili ta dapat maghinambog, dili ta dapat maghuna-huna nga tungod nato. Kay wala gi ato nining kalibutan na biyaan nato tanan ang mga butang nga sa kalibutan. Ang dili lang gyud mawala nganhi kanato, mo lang gyud katong kita nagapangalagad sa Dios. Mo ra gyud dili mawala kay ngano man madala man to nato siya sa eternity. Mao to investment nato para sa eternity. Pareha karon, nagatuon kita sa pulong sa Dios. Kung ikaw sincero ikaw, serious ikaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kining usa ka oras nga atong pagtuon karon. Nag-invest ikaw niini para sa eternity. Sama ra nga investment nimo kini siya para sa imong eternidad. Ug unsa ikaw, maunsa ikaw sa eternity. Actually, ikaw ra may nagtimon sa imong kaugalingon. Ikaw rin nagtimon sa imong kinabuhi ug unsa ka sa eternity. Ang imong desisyon ra mo'y basihanan
kung unsa ka sa eternity. Pwede ka dito nga nindot ang imuhang posisyon. Kaya diha sa Biblia, especially sa Luke 19, na may gisgutan din nga magdumala og 5 ka syudad, na magdumala og 10 ka syudad, na magdumalag nasod, na magdumalag mga nasod. Subot ipasabot, dito diay sa eternity, dili kita nagkapariha og ranggo. Dili kita nagkapariha og posisyon. Ang atong kahimtang sa eternity, dili equal. Sama po sa atong kahimtang karon sa kalibutan, dili po equal. So there is no equality in life. Wala. Kaya nga naman, dili man kita parehas og desisyon. Ako, pwede akong positibo karon, then negative ugma. Ikaw, pwede kang positibo karon, pwede kang positibo ugma. O dili pwede nga ang imong pagka-positibo sa daghang panahon, magpatas trata nga ako positibo sa gamay lang nga panahon. Dili pwede na. Mahitabo din na unfair na po na. Kung nabalubiyata nga ang Diyos is fair. Justisya ang Diyos. Justice ang Diyos. O dinhi bitaw sa yuta atong nakita na may mga ideology nga nagunahon na silang gusto nila nga pantay-pantay. Pero ang pangutana, pantay-pantay bagid ang tanan. Hindi. Walay mahitabo nga pantay-pantay sa kalibutan. O bisan man gani sa langit, walay pantay-pantay dito. Ang treatment sa Diyos pantay. Apan ang atong posisyon dili pantay-pantay. Kaya ang gitawag nato din ang hustisya sa Dios nagabase ug unsa ang atong mga nabuhat o agis sa dinhi patasyota. Alangan man og katong usa ka magtotoo nga karnal, nagapangalagad sa Dios nga karnal. Iparihar sila posisyon sa usa ka magtotoo nga espiritual. Ang mahitabo niya na ang Dios na hinuon ang dili mahimong purag patas. O dili man ingunan ang Diyos, kaya ang Diyos patas mangit ang Diyos. Fair mangit ang Diyos. Justisya mangit ang Diyos. O busa, klaro kayo ang Biblia nga nagatudlo nga hikanato nga wala equality nga mahitabo sa yuta o bisan mga gani dito sa taas. Ang equality mahitabo lang yun. Ang gitawag na to ang equality atong nakita nga pangandoy sa tao dili gid siya mahitabo. Then sa liturgy sanctification, the believer shares the following with Christ. Kung sa atong na-share sanctification, we are set apart. Gilahi na kita sa Dios. Aduna nay purpose ang atong kinabuhi. Atong kinabuhi gisit apart para sa buluhaton nga diin ipabuhat sa Dios nga kanato. And then letter H, royalty. Sa 2 Timothy 11-12, royalty nahimo gitang kabahin sa harianong banay. We are members of the royal family of God. Ubusa, wala yung lugar sa atong kinabuhi nga dapat magmasub-anon ta. Dili kita dapat magmasub-anon. Imagine that member ka sa royal family of God. Nasabdan ba nato ng royal family of God? Harianong banay sa Diyos. Ang Diyos mao ang atong hari sa mga hari o kita nahimutang banay, nahimutang pamilya sa harianong banay. Diri sa yuta, kung nahimo kang membro sa harianong banay, pati yung nimo buhong yung kastanan. Mabito ng mga nasod nga na sila'y hari o kung ang ilang anak kay ilang papa hari, ang mga anak
expected yung buhunga. Kaya nga naman, manununod sila silang papa. Pag mawala ilang papa, sila na po ang next nga hari. Mo na gitawag na to harianong banay. So, kita nahimo kitang membro sa harianong banay. Sumusunod ta. Ug unsa man ang naa sa atong gamhanan nga Dios. O kaya ang atong gamhanan nga Dios, si Jesus Christ maghari man, hari sa mga hari man siya, o Ginoo sa mga Ginoo, busa kita usab, maghari usab kita, kauban sa Dios sa malabot nga mga panahon. Literay, priesthood. Sumala pa sa Hebrews 10:10-14. Priesthood. Nahimo kitang pari sa tubangan sa Dios. Sa gagmay pa kita nga mga bata, grabe kayo ang atong pagtamod sa mga pari. Ang ngayon yun nga ato pong tahuron sila. No? Tungkol kaya itong nakita ang sila nagapangalagad man sa Diyos. Pero wala na itong may baloy nga ang pulong sa Diyos din nagatudlo ng hikanato nga kung ikaw mituon na kang Kristo Jesus nga imong manluluwas, nahimo ikaw pari sa tubangan sa Diyos. Priesthood. Sumala pa sa Hebrews 10:10-14. O bisan man sa 1 Peter 2:5-9. Kita mga pare, mga saserdote sa tubangan sa Diyos. Na nga nung gitawag magkitag mga pare. Sa unang panahon, sa Old Testament time, ang pari lang ang adunay katungod, especially ang high priest, may makasulod dito sa gitawag na itong Holy of Holies. Siya lang ang makaduol nga to sa presensya sa Diyos. Wala gilain. Kaya kung adunay tao nga musulod dito sa presensya sa Diyos, mamatay gid siya. Dili pwede nga ang makasasala musulod sa balaan nga dapit. No. Mao ka na sa unang panahon. Ang pari lang. Pero karon nahimo na kitang pari. Buti pasabot nga makabalik kita dayon dito sa presensya sa Dios sa bisan unsang panahon. Ang Dios nga atong gituuhan ug atong gialagaran karon pwede na nga makabalik dayon kita ngadto kaniya, nanatay access ngadto kaniya. Makaduol na ta ngadto kaniya anytime. Kung makasala man kita, makabalik na ta ngadto kaniya dayon. Pinagis pagamit sa 1 John 1:9. Mo nang gitawag kita nga pare. So sa pagbalik na to ngadto kaniya pinagis pagamit sa 1 John 1:9, nagaingon din ha, kunisugid na to ang atong mga sala, siya matinumanon ug andam nga magapasaylo sa atong mga sala ug magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. So, limpyo na sabta. Sadyang limpyo na ta, nanapod kita pagpakig fellowship kauban sa Dios. Imagine that. Ang atong priesthood, ang atong pagkapari, mo'y naghatag ka na to pagmintinar sa atong pagpakig fellowship kauban sa Dios. Muna pinakanindot sa atong kinabuhi. Madin, aduna kita pagpakig sandurot, pagpakig fellowship, pagpakig uban sa Dios. Sa bisan unsa mang panahon. Halimbawa, karon, kung natay sala, makabalik din ta sa Dios. Gamit ang 1 John 1:9. Ug pag gamit na to sa 1 John 1:9 yan na, in fellowship na punta sa Dios. Nagpasabot, nindot na po ang atong fellowship kauban sa Dios. So muna'y usa ka butang atong kapasalamatan nga anytime, anywhere, pwede na kita nga din makapakig fellowship kauban sa Dios.
pwede kitang ang atong kinabuhi kanunay nga in fellowship with God. Pagtanaw na itong magkasala man ta, 1 John 1:9 ang padayon. Back to fellowship ta. Salamat sa Diyos niya ng bersikulo 9 sa 1 Juan. 1 John 1:9. Salamat niya ng bersikulo. Naghahatag ka na ito kanunay. O pamaagi, nga kanunay kitang nakigsandurot, nakig-fellowship, nakig-uban sa Diyos. So, nanatay access ha, anytime, anywhere. Bisag asa man ka, bisag nakasasakyanan, nagsakay ba kag sakyanan, kung nakasala man ka sa una-una, 1 John 1:9. Na naki-access, di na kakinahanglan mo ito pagtimplo, di na kakinahanglan mo itong church, kaysa una, sa Old Testament time, mo ito mas nagtimplo sa ilang tinuig, kanang gitawag nag the day of atonement. So dito maghalad sila sa ilang mga sala, kausaso sa katuig. Pitindugaya. Samantalang sa tuwa karon, every day, every hour, pwede. Muna siya ka nindot ang atong panahon karon. Kaya natay access nga to sa Diyos. We are praised. So mamintinar na to ang atong fellowship with God. Because of that 1 John 1:9. Now, kita karon sa number 5. Number 5, when a person is placed in union with Christ, he becomes a new spiritual species. Sumala pa sa 2 Corinthians 5:17. Ang iyang diskutan din ha, if anyone is in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things becomes new. So, buti pasabot, nahimo kitang a new spiritual species. Unsa man ang diskutan na new spiritual species, no? Buti pasabot nga kaniadto sa dili pa ta magtotoo, dili ta luwas. Karon nga nahimo na ta magtotoo, luwas na ta. Amo na new spiritual species. Sa una sa dili pa ta magtotoo, dili pa ta anak sa Dios. Pero karon nga nahimo ta magtotoo, anak na ta sa Dios. Sa una, nga dili pa ta magtotoo, anak pa ta sa kangit-ngit. Pero karon, nga nahimo ta magtotoo, anak na ta sa Dios. So, nahimo na tang new creature. Ang atong kahimtang, wala nagpasabot nga mabago ang ato. Automatic no nga sa dahil mituota kang Kristo Jesus nga gikan sa atong pagka bad behavior o bad ang atong karakter sa una nga ma-change dahil sa good. No, hinahinay po na siya, no? Nagya po changes, pero dito na sa experiential sanctification. Pero ang immediate yun yan ang paghitabo nga sa takna nga nanak ka kang Kristo Jesus, mo na ni, luwas ka na karon, himo kang anak sa Dios, anak ka eternal life, himo kang anak sa kahayag, himo kang pari, nahimo kang member sa royal family of God, gi-indwelt na ka sa Holy Spirit, na naka-espirituhan nung gasa. So, daghan pa nga mga butang nga imong angkon. Nga din, wala ni mo na angkon ka na kaniadto. Sa ang imong old nga kahimtang kaniadto, walay plus, walay padulngan. Apan karon, new spiritual species na ka, na nakay nindot ka padulngan. Na nakay nindot nga kinabuhi karon, na nakay nindot nga destiny, na nakay nindot nga paglaom. Okay, so mo ka na no sa number 5, hinahinay kita. And then sa number 6, union with Christ guarantees the eternal security of the believer. Mula sa Romans 8:38-39. Sa diyang naiuso na kita kang Kristo Jesus, kini na garantiya nga hikanato nga doon na nagitay eternal security. Unsa man ang eternal security? Ang eternal security nga wala nagi makakuha pa kanato gikan diha kang Kristo Jesus. Ang Roma 8:38-39
bisan pa naghisgot og katason, kaladmon, kahabugon, kalapdon, bisan man ang mga anghel nga atong nakita din na mga anghel sa kalangitan o sa kinsa nga tawo, walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anak kang Kristo Jesus. Buti pasabot nga dili na gyud kita pwede nga mahimulag pa diya kang Kristo Jesus. O kung dili ata mahimulag kang Kristo Jesus, nagpasabot nga ato na gyud ang kaluwasan. Sigurado na gyud ta sa kaluwasan. Wa man ta manghambog nga sa mga tao no nga kami sigurado na gyud ning luwas. Wala man astuan no. Pero ang pulong sa Dios naghatag natong paglaom nga sigurado na ka nga doon na kay kinabuhing walay katapusan tungod kay anaa naman ka kang Kristo Jesus. Okay, number 7. Number 7, the characteristics of our position in Christ. Known only through the Word of God. So, yes, the characteristics of our position in Christ known only through the Word of God. Ato ka nang mahibaluan diya sa pulong sa Diyos. Letter B, obtain at the moment of salvation. Ato ka nang naangkon sa takna nga naluwas na kita. Letter C, eternal in nature and cannot be changed by God, angels, or mankind. Sa dihang natay eternal nga nature nga naangkon, dili na gyud na mausog pa. Bisan pa ang Diyos, di na po mausog niya na. Kung nagsaad siya kanimo kinabuhing walay katapusan, di na siya pwede moingon nga ay kini nakasala ka, dili na ka, wa na kay kinabuhing walay katapusan ha. Dili na ang Diyos. Kung nagsaad siya sa imo kinabuhing walay katapusan, iyahagi ng tumanon. Dili na gina niya pwedeng supakon pa. Kaya ang Diyos nato nga atong gituhan, dili mausab-usabon. God is immutable. Busa ato na gid ang kinabuhing walay katapusan. Not an emotional or static experience. Letter D. Letter A, not related to human merit, ability, or human good. Kini biyang eternal security, wala bay labot ang atong human merit. Bitaw nang giingon din ha. Ang pagtuo, faith is a non-meritorious favor. Ang atong pagtuo, wala ni siya merit para sa atong kaluwasan. Ang may merit, ang buhat sa Diyos dito sa cross. Ng atong gituhan. Noto yung nagkaluwas na to. And then, letter F, not progressive, cannot be improved in time or eternity. Dili po siya progressive, no? Automatic din siya, no? Dili po siya mag-improve in time or in eternity, no? Hinungdo ba na to, ang characteristics of our position in Christ, automatic, niabot nga ka na to. And then, anhi kita sa katapusan, kaya nga itong time, insakto na yun. Number 8, our position in Christ removes the problems of our position in Adam. Buti pasabot nga, problema man gid kay ta sa una kay we are in Adam, o kung nata kang Adam, sigurado kitang maimpierno kita ni ana. Pero sa diyang mituot kang Kristo Jesus, we transferred from Adam to Christ. And now we are in Christ. O tungod kay nanatay kang Kristo Jesus, nanatay kasiguruhan sa ato ang kaluwasan. Nanatay kasiguruhan sa atong future. Nanatay kasiguruhan nga kita may kinabuhing dayon. Mga kaigsunan, insakto na gid atong oras busa dinhi na kita karon sa pagampo. I just hope nga doon na kita nasabtan sa atong pagpulong sa Dios. Magampo kita, amahan namo nga Dios. Salamat gid sa imong grasya nga ni kanamo. Salamat sa imong pulong sa doktrina sa position in Christ. Ug unsa ang mga butang nga among nadawat ug naangkon diya kang Kristo Jesus. Ginauli na mo ang tanang pagpasalamat, Father God, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.